at Senators Bongo ng kanilang bersyon, and this representation manifests that these bills be taken into consideration under this committee report. Sa loob po lamang ng 2 buwan, sunod-sunod po ang mga ulat ng karahasan sa ating mga paaralan. Noong Hunyo, naganap sa Tacloban ang kauna-unahang naitalang school shooting sa ating bansa. At bago pa man tayo tuluyang makabangon mula sa trahedyang yon, nasundan po ito ng isang pamamaril sa Zamboanga. Masakit at nakakapanlumo ang mga pangyayaring ito. Ang paaralan ang dapat maging ligtas na espasyo kung saan natututo ang ating mga anak, nabubuo ang kanilang pagkatao at umuusbong ang kanilang mga pangarap. Hindi po dapat ito maging lugar ng takot, pananakit o ng karahasan. Hindi ho natin pwedeng tanggapin na bahagi na lamang to ng normal na buhay sa paaralan. Hindi natin maaaring hintayin ang susunod na insidente bago po tayo kumilos. Wala pong iisang batas o simpleng solusyon na sasagot sa problemang ito. Kailangan po ng masusing pagtingin sa access ng mga bata sa social media. Ito po'y binubuo sa pamumuno ni Senator Robin Padilla. Mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban po sa baril at armas na siya pong ginawang privilege speech ni Senator Erwin Tulfo. Pagpapalakas ng anti-online sexual abuse or exploitation of children na ngayon po'y binubuo rin po ni Senator Risa Ontiveros. Handa po tayong makipagtulungan sa ating mga kasamahan upang maisulong ang mga reformang ito. Pero bilang chairperson po ng Committee on Basic Education, klaro rin po ang mga reformang napapasailalim sa ating komite. Mahalaga po at kailangan nating tiyakin na may comprehensive, clear, and concrete system para mapanatiling ligtas ang bawat paaralan at bawat batang Pilipino. Ito po yung layunin sa School Safety Act. Pinagsasama at pinatitibay po ng panukalang ito ang mahahalagang proteksyong nakapaloob sa Anti-Bullying Act, sa Basic Education, Mental Health, and Wellbeing Promotion Act, at sa mga umiiral na patakaran at polisiya ng DepEd, DOH, DILG at iba pang mga ahensya. Pinag-uugnay po natin ang mga umiiral na hakbang upang maging isang malinaw at buong sistemang may accountability, sapat na suporta at kakayahang kumilos bago, habang at pagkatapos ng isang insidente. Ang School Safety Act po ay may 3 pangunahing bahagi. Una, ang pagkakaroon ng isang National Comprehensive School Safety Framework. Sa panahon po ng krisis, mahalaga ang bawat segundo. Kailangan po alam ng lahat, mga school head, guro, non-teaching personnel, estudyante, magulang, barangay, mga polis, mga health worker at mga local government kung ano ang gagawin at kung ano ang kanilang tungkulin. Nung bumisita po kami sa mga biktima ng shooting sa Tacloban, naikwento po sa atin ang kaguluhan pagkatapos ng shooting. May mga magulang pumunta sa 3 ospital bago nila nahanap yung kanilang anak na nabaril. At may nagkwentong isang bata po na natamaan din na luckily may nakakita sa kanyang nagmumotor kaya po may nakapagdala sa kanya sa ospital. Kapag meron pong banta, hindi ho dapat nangangapa ang ating mga paaralan kung magla-lockdown ba o hindi, kung lilikas ba o hindi, kung kanino hihingi ng saklolo, at sino ang dapat tumulong at umalalay sa mga estudyante. Kasama rin po sa National School Safety Framework ang mga out-of-school activities ng ating mga estudyante na kailangan po meron ding matibay na sistema at patakaran para sa kanilang kaligtasan. Sa National Comprehensive School Safety Framework, meron po itong 3 haligi, ang prevention, ang response, at ang recovery. Sa prevention, layunin po nating matukoy at matugunan ng panganib bago pa ito humantong sa karahasan. Kasama po dito ang orientation and training para sa mga magulang, mga guro at mga student leader. Sa response, dapat po malinaw ang emergency protocol, communication system, coordination sa local authorities at regular na training at drills na angkop sa edad at sitwasyon ng mga mag-aaral. At sa recovery, kailangan po ng psychosocial support, trauma-informed care at maingat na pagbabalik sa paaralan para sa mga estudyante, guro, kawani at mga pamilyang naapektuhan. Sa ilalim po ng national framework,
Bawat paaralan ay kailangan bumuo ng kanilang sariling localized school safety plan. Ibig sabihin po, ang plano at sistema na bubuuin ay ayon po sa pangangailangan ng komunidad. Pangalawa, mas ligtas na infrastruktura at mas maayos sa seguridad sa loob ng paaralan. Hindi lamang po school shooting ang ating kinakaharap. Sa nakaraang mga buwan, may mga ulat ng kutsilyo at iba pang armas na nadadala sa loob ng campus. Kailangan po baguhin natin ang nakasanayang kilos at palakasin ang mga hakbang na nakakapigil sa pagpasok na anumang bagay na maaaring gamitin sa pananakit. Sa ilalim po ng panukalang ito, magkakaroon ng malinaw na pamantayan para sa safety infrastructure at screening procedures. Magkakaroon po ng kinakailangang infrastructure at kagamitan tulad ng metal detector, CCTV, at iba pang screening equipment batay po sa risk assessment at pangangailangan ng paaralan. Kasama rin po dito ang mandatory checking of bags sa pagpasok. Alam ho natin na isa po itong dagdag na proseso, lalo na po sa malalaking paaralan at sa mga campus na may shifting dahil po sa kakulangan ng classroom. The reality is, Mr. President, dahil po sa congestion at kakulangan ng classroom sa ating mga paaralan, meron tayong mga eskwelahan na 2 shifts. Meron pa rin atang 3 shifts. Yung first shift po, usually 6 a.m. Ibig sabihin kung merong bag checking, nangyayari po ito ng 5 a.m. o 5:30 a.m. So masasabi po talaga, yung mga gantong patakaran, maninibago po talaga ang marami sa atin. Maninibago yung mga bata, maninibago yung mga magulang at mga guro. Pero Mr. President, kinakailangan na po natin itong gawin. Tulad po ng mga naging pagbabago sa seguridad sa mga airports matapos ang 9/11, may mga hakbang na kailangan gawin dahil buhay at kaligtasan ang nakataya. Ako po, I'm old enough to remember, bago po yung 9/11 sa Amerika, ibang-iba yung mga patakaran sa mga paliparan. Pero pagkatapos po, nakita ho natin, nagstrikto. Posible po makita rin natin yan sa ating mga paaralan. Ikatlo po, a whole of community approach, whole of community protection and action. Ang kaligtasan po ng paaralan ay hindi lang responsibilidad ng principal o ng security guard. Tungkulin ang school safety ng buong komunidad. Kaya pinatitibay po ng panukalang batas ang coordination ng paaralan, pamilya, barangay, LGU, law enforcement, health professionals, faith-based groups at civil society. Mahalaga rin po ang proteksyon at suporta para sa mga guro at school personnel. Sila po ang una nating inaasahang kumilos kapag may problema, ngunit madalas po kulang din sila sa training at suporta. Hindi ho natin dapat iwanang mag-isa ang mga gurong humaharap sa mga banta o umalalay sa mga batang dumaranas ng trauma o magsagawa ng disiplinang naaayon sa batas at polisiya. Kaya kasama po sa School Safety Act ang probisyon para sa training at capacity building at legal assistance and institutional support. Kung nais po natin protektahan ng guro ang ating mga anak, tungkulin din po nating protektahan sila. Magkakaroon din po ng regular at mandatory orientation at seminars para sa mga magulang at mga guardian. Dahil sa totoo lang po, nagsisimula sa tahanan ang maraming usapin tungkol sa safety, sa digital behavior, mental health at kahit po ang responsabling pag-iingat sa mga armas. Napakahalaga po ng role ng mga magulang at guardian at kailangan na rin po ng mandatory measures para po sa kanilang orientation. Mr. President, nananawagan po tayo sa ating mga kasamahan sa agarang pagtalakay at pagpasa ng panukalang ito. Hinihiling po natin na gawin po itong prioridad ng ating Kongreso. Baka di kaya po sa next meeting, baka mahabol pa po sa LEDAC, Mr. President. Napakaseryoso po ng banta and we're racing against time. Bawat araw po na wala tayong komprehensibong sistema ay isa pong araw na nalalagay sa panganib ang ating mga anak at mga guro. Mga kasama, bago po tayo magpatapos, nais ko lang pong banggitin si Rene at si Divine, si Chris Lawrence, si Ayesa, si Juyansi at si Dylan. Sana po, hindi na po dumami ang listahan ng mga pangalan ng mga batang nawala sa kanilang pamilya at sa kanilang kaibigan. Para po sa kanila ang panukalang ito, Mr. President. Kaya Mr. President, sana po huwag na tayong magpadalos-dalos pa. Kumilos po tayo ngayon bago pa magkaroon ng panibagong trahedya. Mr. President, mga kasama, inaasahan po natin
na gaya po ng dati pagdating sa larangan ng edukasyon, magkakaisa po tayo para